School. Gusto ko lang na ipagpapatuloy po natin yung ating Sunday School kasi sa Sunday School po ay ito po yung inyong foundation para mas lalong lumalim po ang unawa ninyo sa salita ng Panginoon. At pwede kayong magtanong po dito kapag meron kayong hindi naintindihan, unlike ng preaching na yan po ay tuloy-tuloy. So, since hindi gumana yung ating projector, at hindi natin alam kung tuluyan ang bumigay itong projector natin. But anyway, yan ay pagganahin nyo kasi may mga bagay na para mas mabilis ako, ay babanggitin ko na lamang po, babasahin ko na lang dyan. Anyway, pakilabas nga muna ang Matthew chapter 27 verse 51. At babasahin ko lang po ang Matthew 27 verse 51 up to 53. Ganito po ang sabi ng Biblia. Matthew 27, dato po at sumagot. Mali yan, 27. Matthew 27. So, dyan na lang, pakibilisan nyo lang ha. Pwede lakihan, para maaninaw ko lang. Okay. Remote na control. Okay, baka may nakapag-uwi ng remote natin. Okay. At narito ang tabing ng templo ay nahapak at nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatulog at nangagbangon at paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli ay nagsipasok sa bayang banal at nagpakita sa marami. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang salita. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Samahan po kami para sa aming Sunday School. Buksan niyo po ang aming mga paninging espiritual at pandinig na espiritual, Panginoon. Gamitin niyo lang po ang inyong maliit na lingkod bilang kalulod ng mga pagpapala para sa aming mga kapatid. Kayo lang po ang mangunat, maparangalan namin sa kalagitnaan pong ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating tinatalakay ay about sa redemption story ng ating Panginoon. From the beginning, bakit kailangan ng redemption? So, kaya kailangan ng redemption, may i-redeem. At kailangan merong redeemer. At walang iba po yan, kundi ang ating Panginoong Kristo. Sa panukala ng Diyos, in the beginning, ay nanduroon ang redeemer. At nandun din naman ang i-redeem. Yan po ang panukala ng Diyos. Alam ng Diyos, may ang tao mahulog sa kasalanan. Malalaglag si Adan. At sa pamamagitan ng ikalawang Adan, ang Panginoong Kristo, ipapanumbalik niya ang dating kalagayan ng tao na kung saan was created in the image and likeness of God, according sa Genesis 1:26 up to 1:27. Hindi lamang po ang image and likeness of God ang ibabalik sa tao, maging ang correct interpretation of the Word of God. Ibabalik po yan sa tao. Lahat, even the earth, maging ang mundong ito, ibabalik po doon sa original na kalagayan. Kailangan, at para mangyari ang mga bagay na yan, kailangan ihandog kung papaanong in the Old Testament, sa Genesis chapter 3 verse 20, pakitingnan niya, noong pong panahon nang ang tao ay mahulog sa kasalanan, sila po ay nagtago sa harapan ng presensya ng Panginoon. At pagdating sa Genesis chapter 3, verse 20 ay ang ginawa ng Diyos, ang kanilang kahubaran ay tinakpan. Okay, verse 21. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam, ang kanyang asawa, ng kasuotang balat at siya'y dinamitan. Coat of his skins. So meaning, mga kapatid, ang Diyos po ay pumaslang ng isang inosenteng kordero. Binalatan ng isang inosenteng korderong ito at yung balat na yon ang idinamit sa ating mga magulang na si Adan at si Eva upang matakpan ang kanilang kahubaran. Kasi natapos na yung panahon ng tinatawag na
innocence age. Pagkatapos nito ng innocence age, papasok ngayon ang tinatawag na conscience age. Yan po yun. So para matakpan ang kanilang kahubaran, dahil sila po ay, nang sila'y malaman nilang sila'y hubad, ang kanila pong ginawa ay nagtahi ng dahon ng igos para hindi makita ang kanilang kahubaran. Pero ang tanong, sila ba ay hubad from the beginning? Yes. Kaya lang wala silang malisya sa kanilang kaisipan. Pero nang sila ay mahulog sa kasalanan, nagkaroon sila ng malisya. Pumasok ang malisya. Kaya nga tayo ay may mga malisya tayo. Minana natin yan doon, mga kapatid. So nagtahi sila ng dahon ng igos, pero hindi sapat yon. At ito ay tumitipo sa loob ng iglesia, yung pagtatahi ng dahon ng igos ay human knowledge, mga kapatid. Kaya nga ang iglesia na nahubaran din, sabi ng apostol na si Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, ako'y naninibugo na kung paanong si Ebay nadaya, baka kayo ay pasamain din. Ang inyong malinis at walang malay na pag-iisip ay pasamain din. So yung iglesia ng ating Panginoon ay nadaya rin kung paanong si Ebay nadaya. Paano nadaya si Eva? Nataniman ng binhi ng pagkalihis, the seed of discrepancy. Yun ay literal na binhi na inilagay sa sinapupunan ni Eva. Ang resulta, ang bunga o ang anak ay isang mamamatay tao, si Cain. Gayon din po ang iglesia. Naitanim din ang binhi ng pagkalihis. Mababasa nyo sa Matthew chapter 13 verse 24. Meron dalawang uri ng binhi sa loob ng iglesia. Isang trigo at isang panirang damo. So, at lahat po yan ay type and shadow ng Old Testament. Babalikan natin ang Genesis chapter 3 verse 21, na doon po ay dinamitan, nagkatay ng kordero, pero lahat po yan ay representation lang. Ang sabi ng Hebrew chapter 8, verse 1 up to 5, it is the shadow of the four things to come. Isang anino ng bagay na darating. Hebrew chapter 10, ganun din po ang sinasabi. Tingnan nyo Hebrew chapter 8, verse 1 hanggang verse 3, or hanggang 5, mga kapatid. Ito po ay anino. At ang fulfillment po niyan na mga kaganapan doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ipinapakita lamang sa bayang Israel na merong darating na kaganapan, yung tunay na kaganapan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya ang tutubos sa lahat. So siya yung korderong pinaslang. Yung kordero, yung balat ay idinamit. Pero sa atin, ang idinamit sa atin mismo ay walang iba kundi si Kristo. In the form of word, sa anyong salita. Kaya kailangan mong damitan ng salita ng Panginoon. Dahil pag binasa mo ang Revelation chapter 3 verse 14, downward, ang iglesyang ito ay hubad, bulag, maralita, aba, in the sight of God. Kahit meron kang damit, kung wala kang relasyon sa Diyos, ang tingin sa iyo ng Panginoon, ikaw ay hubad. Nahubaran ka. Dahil yan ang nangyari sa 7 iglesia ng kapanahunan. Nahubaran po siya, mga kapatid. So, kailangan ipanumbalik yan. So, in the beginning, merong redeemer at merong i-redeem. Manunubos, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At merong tutubusin, walang iba kundi ang nobya ng ating Panginoong Kristo. The bride of Christ. Yan ang nasa panukala ng Diyos before the foundation of the world. Revelation chapter 13 verse 8. Pinaslang na ang kordero before the foundation of the world. Tapos na pala ang lahat ng mga bagay na ito sa plano ng Diyos. So ang lahat ng ginagawa natin ngayon, alam ng Diyos. Dahil siya ay omnipotent, omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay. Pero tayo hindi natin alam ang lahat ng bagay. Mga kapatid, kaya kailangan nating sumunod, magpasakop sa plano ng Panginoon. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. So, mayroong Redeemer, may pinaslang na hayop, kailangan mamatay ang ating Panginoong Kristo at the Calvary. Behold, this is the Lamb of God. John 1:29. Behold, this is the Lamb of God. Sino ang nagsalita? Si John the Baptist. Ini-introduce niya ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. This is the Lamb of God who taketh the sin of this world. Siya ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Narito ang kordero ng Diyos. At ang kordero, para ihandog yan at pawiin
pansamantala ang kanilang kasalanan, papaslangin ang kordero. At yung dugo ay iwiwisik doon sa tabernacle. Sa Holy of Holies, nandun yung Ark of the Covenant. Doon sa lid ng mercy seat. 7 times iwiwisik. And the reason, ang efficacy ng dugo ng kordero, from the time of innocence hanggang time of conscience, until dumating ang human government, and then pumasok ngayon ang law and then grace, and 7 church ages, until the millennium, ang dugo ni Kristo nananatili na may bisa at tinutubos ang lahat ng taong makasalanan. So pinatay ang ating Panginoong Kristo. Matthew chapter 27, verse 51 up to 53. Nang siya po ay mabayubay sa cross at siya'y huling nagsalita ng Eli, Eli, sabi niya, tetelestai. Ang ibig sabihin ng tetelestai, it is finished. Naganap ko na po, Panginoon. Siya na ngayon ang inihandog. Pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, yung hapak ng templo, yung tabing, nahapak ang tabing ng templo. That even the bunches of horses, hindi kayang punitin yan. Napakakapal niyan. At yung templo na yan, mga kapatid, hindi yan pwedeng basta sisilipin ng kahit sinong tao. Even Israelites. Dahil once a year lamang papasok ang high priest doon sa loob ng templo. Na meron siyang daladalang dugo as a token, a covenant. Dahil kung wala siyang dugo, yung dugo na yun ang nagpuproteksyon para sa kanya. Para hindi siya paslangin ng Diyos doon sa loob. Dati, malimit silang pumapasok doon, pero nang maghandog ng strange fire, ang dalawang anak ni Aaron, pinatay ng Diyos yun. Kaya ang sabi, Moses, once a year na lang papasok ang high priest doon sa kaloob-looban. Dahil kung kayo ay papasok ng hindi karapat-dapat, papatayin ko kayo. Pinatay yun, si Joel at si Abiyo. Kapatid. So, pagkamatay ng ating Panginoong Kristo, nahapak ang tabing ng templo. Buhat sa itaas hanggang baba, nagkaroon ng napakalakas na lindol. Nayanig ang lupa, nangabaak ang mga bato. Kaya may kinalaman lagi ang lindol. Sa mga nakasama sa Ifugao, nagkaroon ng rattling. Prophesied thy bones. At sabi ron, nagkaroon ng rattling, naghumugong. Nagkaroon ng matinding pagyanig. Gusto kong sabihin sa inyo, nang sumigaw ang propeta sa huling kapanahunan, sa Matthew chapter 25, verse 6, and at the midnight there was a cry made, nagkaroon ng rattling. Sa mundo ng Kristyanismo, sabi nila, ano ito? Anong klaseng tinig ito? Narinig po nila yung tinig na yan. At sila ay unti-unting bumangon, pero wala pa silang buhay. Pero hindi yan ang idadrive ko. Balikan mo lang yon sa Matthew chapter 27, para hindi ako masyadong lumayo. And then, nahapak yung templo, nangabak ang lupa. Ano po ang ibig sabihin yan? Inalis na ang pagkakaalit, ang paghihiwa-hiwalay. Mayroong pagkakabahagi ang Hudyo at saka Hintil. Pagkatapos na mahapak ang tabing ng templo, malaya na pong lahat ay makakapasok sa Holy of Holies. Wala na yung separation, wala yung nagpapahiwalay sa Hudyo at saka sa Hintil. Tayo ay Hintil. Tayo po ay hindi kinakausap ng Diyos. As the matter of fact, ang tingin ng Diyos sa atin, ang tingin ng Panginoong Kristo sa atin, aso. Naalala nyo yung Syrophoenician woman? Sabi niya, pag mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ang aking anak o ako sa aking karamdaman. After the cross, hindi na apply sa iyo yun. Wala nang kinalaman sa iyo yun. Malaya ka nang makakalapit sa ating Panginoon. With boldly, hindi kagaya nun, takot na takot ka. Ngayon, meron ka ng access. According sa Romans chapter 5, verse 1, you have an access. Malaya ka nang makakapasok. So, nang ito po ay mahapak yung tabing ng templo na separation, yung wall of separation, yung pader ng paghihiwalay, inalis po yan. Ano itong pader ng ang pader ng paghihiwalay? Kasi ang tingin ng mga Hudyo, marumi kayong mga Hintil. Marumi kayo, kaya nga aso ang tingin eh. Alam nyo ang ugali ng aso, kung sino yung nagpapakain doon, yun ang kanyang Panginoon. Ganyan ang ugali ng aso. Dahil pinapakain tayo ng sanlibutan,
Yun ang Panginoon natin, ang sanlibutan. Ganyan ang ugali natin. Filthy. Yung ating uri ng pamumuhay. Ganyan ang tingin ng Hudyo sa atin. Unlike ng Israel, merong kobenante ang Diyos sa kanila. Kaya pag tinanong tayo, saan nakipag-covenant ang Diyos sa inyo? Sa amin, may covenante ng pagtutuli kay Abraham. Sa inyo, kailan nakipag-covenant ang Diyos sa inyo? Wala namang covenante sa inyo. Pero inalis yan. Ano yung pader ng naghihiwalay dyan? The law. Yung kautusan ang naghihiwalay. Thou shalt not, thou shalt not this. After the death of cross, wala na po yan, mga kapatid. Inalis ng Diyos yan. Kaya ang Hudyo at saka ang Hintil, ang Hudyo at saka Gentiles, iisa na lamang. One body of Christ after the cross, mga kapatid. Kaya sabi riyan, nung mahapak at sa verse 52, nakabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal ang nangakatulog at nangagbangon. Ang mga banal hindi namamatay. Makinig kayo. Ang ibig sabihin ng nangamatay ay nangatulog ay nangamatay. Pero ang kamatayan, ang ibig sabihin ng namatay, is total separation from God. Wala ka ng ugnayan sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin. Patay ka, gumising ka, magbangon ka sa gitna ng mga patay. Walang relasyon sa Diyos. May binanggit din si Pablo, kayo ay patay na sa sanlibutan ito. Meaning, wala ka ng koneksyon sa sanlibutan. Patay ka na, ang buhay mo ay na kay Kristo ka na. Yan dapat. So, sino ang mga nabuhay? Sinong unang-unang namatay sa Old Testament? Maaring sina Abel. Si Abel talaga ang una dahil siya pinatay ng kanyang half-brother na si Cain. And the last is yung nakabayubay sa krus na sabi niya, yung sabi ng tulisan, Lord, pag namatay ka, alalahanin mo naman ako pag nasa paraiso ka na. Sabi ni Kristo sa kanya, sa Matthew chapter 27 yun, ikuan mo lang, huwag mo nang puntahan doon. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lang kita alalahanin, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ipagsasama kita. So pagkatapos na mahapak ang tabing ng templong ito, at sabi riyan, ang mga banal na nakatulog ay nangagbangon. Sina Abraham, sina Isaac, sina Job. At may propesya si Job. Ano sabi ni Job? I know my Redeemer is liveth. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay. Ano ang sabi ni David sa Salmo? Mga kapatid, hindi hahayaan ng Diyos ng aking katawan ay iwanan na may kabulukan. And the reason ng mga Old Testament prophets like Joseph, like Abraham, nang mamatay si Joseph, ang sabi niya sa kanyang mga pamilya, darating ang panahon, susunduin na kayo ng Panginoon, palalayain na kayo rito sa Ehipto, huwag niyong iiwan ang aking buto. Dalhin niyo kung saan inilibing ang aking mga magulang, si Sarah, si Abraham, si Jacob, na kung saan ang kanilang buto ay inilibing doon sa Macpela, na binili ng aming lulong si Abraham, doon din ninyo kami ililibing. Kaya ang Kristiyano dapat hindi magpasunog. Anong tawag doon? Cremation. Yung cremate. Yan po yan, mga kapatid. Biruin mo, patay ka na, susunugin ka pa. Ang init nun. Hindi mo naman mararamdaman na yan. Pero ang Kristiyano, ibinabaon. So, nangatulog ang mga banal. Mga kapatid, nagbangon sila. At pagkalabas ng libingan, pagkatapos na siya ay mga buhay mag-uli, ay nagsipasok sa bayang banal, which is Jerusalem, at napakita sa marami. Pakitaas. Napakita sa marami. Ayan, mga kapatid. Nung mabuhay sila, pagkatapos mabuhay sila, may ilang araw pa sila rito. Ano ang ginawa nila? Nagpakita sila sa marami. Kung saan nagkakatipon ang mga Kristiyano, sa panahon na yon, during Bible days, ang mga Kristiyano were under persecution of empire, Nero Empire. Mga kapatid. Kasi isang araw, nabaliw na si Nero dahil natatakot na siya. Ang ginawa niya, ay habang siya ay nagko-compose ng awit at tinutugtog niya yung harp, pinapasunog niya yung mga properties ng mga constituent niya at lahat po yun ay ibinintang sa mga Kristiyano. And the reason ang mga Kristiyano nun pinagpapapatay, they were under the persecution. Nagkakatipon lang sila sa Jerusalem at that time,
Pero yung persecution na naranasan ng Kristiyano, inallowed ng Diyos na hindi sila mananatili sa loob ng Jerusalem, kundi may bilin sa kanila. Ipangaral nyo sa Matthew chapter 28, ipangaral nyo 18 to 20, ipangaral nyo ang mabuting balita, gawin nyo silang alagad. Ituro nyo, hanggat hindi ko kayo iiwan hanggang katapusan ng sanlibutan ito. Kaya sa buhay natin, hindi ina-allowed ng Diyos na nakaupo ka lamang. Ipararanas ng Diyos sa iyo ang discomfort ng buhay mo upang ipahayag mo ang kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Baka akala nyo, tinawag kayo ng Diyos para magbutas lang kayo ng upuan. Hindi. Bakit yung mga kapatid natin na iba, ba't sila nagawa mag-invite? Yung Aurora, di ba? Bakit sila dumadami? Nag-i-invite sila, nagmumultiply sila. Kung ang sanlibutan ay magaling sa networking, nai-scam pa yun. Dito sa atin, dito tayo mag-networking. Hindi networking sa pagkalukwal. Ay, si pastor, ganyan talaga yan. Mali. Ang networking natin ay by the word of God. Yan ang plano ng Diyos. So, balikan mo lang ulit sa Matthew chapter 27, verse 53. Ito ay nagsipagpatutuo sila. Pagkatapos ng mamatay ang ating Panginoon Jesucristo, makikita mo sobrang bilis. Dahil hindi nasakop ng oras. Ano ang ginawa ni Kristo nang siya ay sumigaw ng tetelestai, it is finished, and He gave His ghost, Holy Ghost. Namatay siya. Ephesians chapter, 1 Peter chapter 3 verse 19. Puntahan natin sa 1 Peter chapter 3 verse 19. Okay. At yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, souls and prison. Bumaba ang ating Panginoong Jesucristo dun sa Hades o impyerno. Lahat ng mga taong namatay ay nanduroon po sa lugar na yon. Yan ay isang antas ng pag-iral. Naalala nyo ng mamatay, yung binatang mayaman na ang sabi ng Panginoon ay, sabi niya sa Panginoon, paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Gawin mo ito, 10 commandments. Nagawa ko na po yan simula ng pagkabata ko. Alam niyo kung bakit? Practice ng Israel yan. Yan yung sinasabi ko na kwento na Hebrew rhyme. Inaawit-awit nila yan. Pagkabata pa lamang, tinuturo na sa kanila yung 10 commandments. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, sapagkat ito ang pangako, ito ang buhay, ito ang utos na may pangako upang lumawig ang iyong mga buhay. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy might, with all thy strength. Yung 10 kautusan na yan, ginagawa nila yan. Memorize nila yan. Pero nang sabihin ng Panginoong Jesucristo, doon sa binatang mayaman, yung 11 commandments kailangan mong sundin. Meron palang 11 commandments, may pangangaral ang propeta, yung 11 commandments. Ano yung 11 commandments? Ibenta mo ang iyong lahat ng pag-aari at sumunod ka sa akin. Ipamahagi mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung mayamang binata. Sabi niya, teka muna, pinagpagalan ko ito. At ko naman ibibigay ito sa mga kapatid kong tamad? Tama lang sa kanila yan. Tamad kasi sila eh. Pwede ganun ang isip mo. Pero yan ay pagsubok sa kanya ng Panginoong Jesucristo kung susunod siya o hindi. Kasi napaka-importante ang pagsunod. Importante yun. Yung obedience. At yun ang ating karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Masunurin siya. At ano nangyari niya? Yumaman siya ng yumaman, nagpagawa siya ng kaba, imbakan ng mga pagkain. Sabi niya, kaluluwa ko, magsaya ka, mayaman ka na, hindi na sapat na mapaglagyan. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw na hangal. Ngayon din gabi, ipagsusulit mo, kukunin ko na yung buhay mo. At nung namatay siya, nanduroon na ngayon siya. Hanapin niyo sa Luke chapter 12 or 10 yun. Sabi niya, uhaw na uhaw siya. Sabi niya, Amang Abraham, suguin mo po si Lazarus sa akin. Idampi lang yung kanyang daliri sa aking dila. Sapat na ito para makaalis ng init na aking naramdaman. Sabi niya, hindi pwede. Merong gulp. Merong pader. Merong bangin. Sabi niya. Sabi niya, suguin mo na lang po siya doon sa aking mga kapatid. Nasaan ba sila? Nandun po sa kainta. Hindi po nag-aatin yun. Suguin niyo po. Sabi niya, hayaan mo, nandun si Pastor Noel, hayaan mo mga aral siya ron. Hindi po, tisod sila kay Pastor.
Eh, kahit suguhin ko si Moises ganon din naman Kaya, ang nangyari dyan, mga kapatid, kung kailan siya namatay, doon siya nagkaroon ng conscious. Samantalang, si Lazarus, nasa sinapupunan, inaalu-alu siya. But after the death of Christ, nangaral siya, 1 Peter chapter 3:19, bumaba siya ron, mga kapatid, nangaral siya hindi para maligtas. Alam ba ninyo na may nangangaral na pwede raw ipangaral yun? Maliligtas daw yung mga yun. Meron ganon. Pero diyan, nangaral siya doon sa mga espiritong nasa bilangguan. Anong ipinangaral niya? Condemnation. Nagkaroon ba ng revival sa impyerno? Yes! Sinong na-revive? Yung mga anak ng Diyos. Verse 20, tingnan nyo. Ano yung pinangaral niya? Na noong unang panahon ay mga suwail sa pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ako yung ipinangaral ni Noah. Ako yung daong ng kaligtasan. Ako yun. Na hindi nyo pinakinggan. Kaya sinabi ko, yung salita ng Diyos, tubig, iisang tubig ang nagpahamak sa mga tao sa panahon ni Noah. Pero yung tubig na yun din ang nagligtas sa isang pamilya ni Noah at 8 kaluluwa lamang. Ganon din sa ating panahon. Ang salita na iyong narinig, yun ang magiging hatol sa iyo. Siya nangaral siya ron. Pagkatapos po ng 3 araw na yan, nabuhay maguli ang ating Panginoong Kristo. Anong nangyari? Kasama-sama niyan. And after 40 days, nandirito siya, na-experience ng mga apostol, nagpapakita ang Panginoong Kristo, sumasalo sa kanilang hapagkainan, nung habang naglalakbay pa nga sina Cephas, naglalakbay, malungkot sila, at sumabay itong Panginoong Kristo. Sabi niya, anong nangyayari? Ba't kayo malungkot? Ikaw ba'y nakikipamayanan lamang dito sa Israel at hindi mo alam ang nangyari doon sa Jesus na taga Galilea na pinatay, ipinako sa krus hanggang mamatay? Hindi mo ba alam yung nangyari na yon? Sabi ni Cephas. At hindi nila napagkikilala ang ating Panginoong Kristo dahil resurrected Christ na siya. And then dumating yung hapon sa kanilang paglalakbay, sabi niya, sumama ka na lang, tumuloy ka sa amin, doon ka na lang matulog. Malalim pa ang gabi. Kasi parang humihiwalay na ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, sa kapipilit nila, sumama ang ating Panginoong Kristo. Andyan yon sa buko, sa 4 Gospel yon. Ngayon, noong sila po ay kakainan ng hapunan, pinagpira-piraso ni Kristo ang tinapay, at pagkatapos biglang nawala si Kristo, ang sabi nila, kaya pala nung tayo naglalakbay sa Emmaus, nag-iinit ang aking damdamin. Si Kristo pala yon. Hindi na nila nakilala si Kristo pagkatapos na mabuhay ang ating Panginoon. Bumata ng ating Panginoon. Pagkatapos mabuhay ni Brother Alan, hindi mo na makikilala si Brother Alan, Sister Nalin. Hindi mo na makikilala yung luma niyang pagkatao pag born again na yan. Ganyan tayo, kaya kailangan mabuhay tayo, kailangan ipanganak muli tayo sa karya ng Diyos. Kapag ikaw ay ipinanganak na, hindi na yung lumang pagkatao mo ang nakikita sa iyo. Bagong nilalang ka na. Kaya yun ang representation noon, mga kapatid. So ano nangyari ngayon after 40 days? Mga kapatid, aakyat na ang ating Panginoong Hesukristo sa langit. Pero sa pag-akyat niya, mga kapatid, puntahan muna natin ang Acts 1:6. Sabi ng Acts 1:6, tinanong nga siya sila'y nagkakatipo na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Bakit ganun ang tanong ng mga disipulo ng ating Panginoon? Lord, isasauli mo na ba ang kaharian sa panahong ito? Remember, mga kapatid, na ang Israel ay sinira ng 4 na insekto according sa Joel chapter 1 verse 4. At dito po ay itong 4 na insektong ito is representation po ito ng 4 demonic empire. Walang iba po yan, kundi po ang
Babylonian Empire, Persian Empire, Greece Empire, and Roman Empire. Na yan ang dinatnan ng ating Panginoon. After the captivity for 70 years, ang bansang Israel ay hindi na bansa. Kaya napakahabang panahon na sila ay pinangasiwaan ng mga hukom. Mga kapatid, pagkatapos mamatay ni Joshua, dumating ang mga hukom. Nandyan sina Othniel, nandyan sina Samson, sina Jephthah, at ang final na naging hukom sa kanila, walang iba kundi si Samuel. Pero sa 1 Samuel chapter 8, verse 1, ayaw na nilang pagharian sila ni Samuel. Yan ang nangyari rin sa iglesia. Yan ang nangyari sa bawat mananampalataya na ang nais ng Diyos, ang banal na Espiritu ang maghari sa inyo, pero inayawan ninyo ang pangunguna ng Espiritu Santo. Kaya binigyan sila ng hari na ang pangalan ay si Haring Saul. At nag-umpisa na ang dilema ng buhay ng bayang Israel. Tatlo lamang ang inanoint ng Diyos na maghari sa Israel. Unang inanoint ni Samuel ay walang iba kundi si Saul. And after niyan ay inanoint niya si Haring David. At pagkatapos ay inanoint niya si Haring Solomon. Ang paghahari nila ay tigpo 40 years. So for 120 years, dito sa tatlong hari na ito na inanoint ng Diyos, ang Israel po ay buo. But after the death of Solomon, Israel was divided into two parts. The northern tribe and the southern tribe. The northern tribe is the 10 tribes, the 10 lost tribe of Israel. At yung two tribes ay ang tribo ni Judah at saka ni Benjamin. Ito po yung nangyari riyan. Nagkahiwa-hiwalay sila, nag-away-away sila. So after nang huling naghari ng Israel ay walang iba kundi si King Zedekiah. At sila ay nakaptive na sa Babylon. Wala na ang bansang Israel. May 14, 1946 na declare lang ulit sila. Napakahabang panahon. Kaya ang sabi ng Panginoon, Lord, when they were come together, sabi ng Acts 1:6, when they were come together, they asked of Him saying, Lord, will Thou this time restore again the kingdom of Israel? Ibabalik mo ba, Panginoon, ang pamamahala? I-restore mo na ba ang kaharian ng Israel? At lahat sila ay karnal na tao. Hindi pa sila born again. Karnal pa sila. Yan ang dahilan ni Judas Iscariote. Kaya ibinenta niya si Kristo ng 30 pieces of silver. Gusto niya na madaliin ang paghahari. Ma-restore na sila. Maipanumbalik na sila. At kung gagawin niya ang mga bagay na ito, ibebenta ito, mapupuwersa ang Diyos, natubusin at ibalik na. Pero nagkamali siya. Dahil lang dumating ang ating Panginoong Kristo, hindi niya in-establish kaagad ang literal na kaharian. Dahil lang magtanong ang mga Pariseo, sabi niya, dahil lang darating. Ano sabi ni Kristo? Sa Luke chapter 17 verse 20, the kingdom of God is not cometh by observation. The kingdom of God is within you. In-establish ng ating Panginoong Kristo ang kanyang kaharian sa puso ng bawat tao. Kailan i-establish ang literal na kaharian? In the millennium, mga kapatid. Doon lang po yan i-establish ng ating Panginoon. Sa ngayon, ang ini-establish na kaharian ng Diyos ay ang ating puso. Diyan ini-establish ang kanyang kaharian. Kaya ano ang sabi ni David sa Psalms 118? Itinago ko sa aking puso ang iyong salita upang hindi po ako magkasala. Yan po ang kasaysayan niyan, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon sa verse 7 ng Acts chapter 1, and He said unto them, thank you, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapanahonan. Dapat tatanggapin ninyo muna, sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa verse 8? But ye shall receive power. Tatanggap muna kayo ng kapangyarihan. Sa Greek is dunamis, or martus, martyr. Yan ang kapangyarihang tatanggapin ng Kristiyano.
Pagkatapos na siya ay maborn again, tatanggap siya ng kapangyarihan na ikaw ay martir. John 1:12, to become the sons of God, martir. Yan ang kapangyarihan mo, dunamis. Ano yon? Kaya mong i-overcome lahat ng temptation na darating sa buhay mo. Yan ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Hindi kapangyarihan para ikaw ay lumaban sa autoridad na namumuno sa iglesia. Hindi yan ang kapangyarihan galing sa Diyos. Ang kapangyarihan ay kaya mong kontrolin ang iyong sarili, kaya mong magpasakop sa salita ng Panginoon. At sabi rito, but ye shall receive power of the Holy Ghost is come upon you. Pagdating ng banal na Espiritu Santo sa iyo, mga kapatid, Acts 1:8, and ye shall be witnesses. Ikaw daw ay magiging witnesses. Magiging saksi ka. Saan? Unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, unto the uttermost part of the earth. At yan ang kasaysayan ng 120 disciples of Christ after the baptism of the Holy Ghost in the upper room sa Acts chapter 2. Ibinigay nila yung kanilang buhay. Yun ang kanilang patutuo. Kaya tayo, kailangan ingatan natin ang patutuo ng ating buhay Kristiyano. Mga kapatid, yan ang kapangyarihang ibinigay sa kanila. And then, anong nangyari sa ating Panginoong Jesucristo? Pagkatapos niyan, umakyat na ang ating Panginoong Jesucristo. And when he had spoken those things, while they beheld, he was taken up in the cloud, received him out of their sight. Ano nangyari? Sa verse 9, pagkasabi niya, kinuha na ng alapaap siya, mga kapatid. Itinaas na ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya ay tinitingnan nila, ay dinala siya itaas, at siya ay tinanggap ng isang alapaap at inikinubli sa kanyang paningin. Kaya pag pinuntahan ninyo ang Revelation chapter 19, 1 up to downward, mga kapatid, huwag mo munang puntahan. Bababa si Kristo, coming with the clouds, na nakasakay na ng kabayo, maputi. Hindi naman literal na kabayo yun. Symbolize the great power and authority of God. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, solo bang umakyat si Kristo papunta sa langit? Dahil nakita rito ay nag-iisa lamang siya at merong dalawang nakatayo lamang doon? Ephesians chapter 4 verse 8. Tingnan nyo. Wherefore he saith, when he ascended up and high, he led captivity captive and give gifts unto men. Sabi riyan, nang umakyat siya sa itaas, sa paraiso, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng kaloob sa mga tao. Sino ang isinama niya? Yung mga taong banal na naghihintay in the Old Testament, hinihintay nila ang katubusan nila. Dahil wala pa silang kaligtasan noon, mga kapatid. Pero may pangako ang Diyos. Alam ni na Abraham yan. Abraham was looking for the city whose maker and builder is God. Ano nakita ni Abraham? Revelation. Mga kapatid. May pangako ang Diyos para sa kanila. At nang dumating na ang Misaya, kinuha sila. Si Abel at pati yung huling-huling nakapako sa krus, dinala sila sa paradise. When he ascended on high, he led captivity captive. Pero hindi tayo iniwanang ganun lamang, mga kapatid. Dahil ang sabi niya, nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. And verse 9, now that he ascended, what it is, but he also descended into first in the lower part of the earth. Ano yan? Siya rin yung bumaba doon sa dakong kailaliman. Yung binasa natin kanina sa Peter chapter 3 verse 19. Kinuha niya yon. And verse 10, when he that descended is the same also that ascended up far above all heaven that he might fill all things. Bumaba rin siya at umakyat sa kataasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Pag-akyat ni Kristo sa langit, kasama ang mga Old Testament saints, yung Hades, lahat ng banal, inalis na ron. Nasa paradise of God na sila. Ang nananatiling nandun ay ang mga wicked, naghihintay na lang ng paghatol sa judgment, sa second resurrection. Mga kapatid. Dahil pag namatay na, yung mga banal ngayon, nanduro na yun sa paradise. Hindi na dadaan dun. Kinuha na sila. So, ano nangyari pag akyat niya? Pag nag-iwan siya ng mga kaloob. At dito mayroong konting pagkakahiwalay.
Ephesians chapter 4, verse 11. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Medyo mataas ng konti itong 5 lupi ng ministeryong ito. Sila yung kamay. Ang trabaho nila for the perfecting of the saints. Kailangan pa palang masakdal ang banal, ano? Banal na yan. Kailangang masakdal pa. Ang banal ay ang buhay. Mga kapatid, may kumakalat doon sa social media ngayon, pati yung tulak, runner, gagawin pang, sabi ko, ano bang nangyari sa mundong ito? Naniniwala na may mga tao. So, ang banal ay tayong buhay. Sa Catholic, hindi natin sila sinisiraan, kailangan may magawing himala at kailangan ng 100 taon bago sila gawing banal. Samantalang tayo, na buhay ang mga banal. At sabi riyan, ang trabaho ng 5 lupi ng ministeryo o the fivefold ministry for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Para ano raw? Para mapatibay ang alin? Ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Sino ang katawan ni Kristo? Ang iglesia. Ano ibig sabihin ng iglesia? Galing sa salitang Greek na ekklesia. Na ang ibig sabihin ng ekklesia, called out ones, tinawag ka palabas, tinawag ka buhat sa denominasyon. Nung tinawag ka, mayroon pang gagawin sa iyong proseso ang ating Panginoon. Inaring ganap ka, tinawag ka ron, and then gagawin ng Diyos, you are sanctified. Meaning, setting apart for doing service. Inihiwalay ka para sa isang gawaing paglilingkod. And then, saka ka nagagamitin ng Panginoon. For the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ, till we all come. So may hangganan, mga kapatid. May hangganan, hanggang sa abuti nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya kung kayo ay makikisama, makikipagkaibigan kayo, make sure na mayu-unite kayo sa katotohanan. Dahil kung kayo ay makikipag-unite, na para lamang kayo ay may mga kasama lang kayo, that is a political unity. Hindi maganda yan. One of the greatest king of Israel ay si King Jehoshaphat. Pero nung nakipag-unite siya kay King Ahab, yun ang dahilan ng downfall ng kanyang kaharian. Kaya hindi magandang makipag-unite. Kaya maraming pagtuturo ang apostol na si Pablo na siyang biyasa sa kautusan, ang sabi niya, huwag kayong makibahagi sa gawa ng sanlibutan. Humiwalay kayo, walang pakikisama. Si Kristo kay Belial. Anong pakikisama mayroon si Kristo kay Belial? Huwag kayong makibahagi sa kanilang mga gawa. Hindi pwedeng mag-araro ang dalawa kasi in the time of Israel, pag baka ang ginamit nila sa pag-araro, parehas baka yan. Hindi pwede yung isa'y baka, yung isa'y kabayo. So habang nag-araro, 2 baka yan. Para ang hila niyan, parehas. Kung yung isa'y kabayo ron, maglalaban yan. Magkaiba ang lakas nun. Mabilis lang manakbo ang kabayo, pero mahina ang kanyang paghila. Unlike ng baka na siyang pangunahing agricultural animal nila, yan po yung kanilang ginagamit, yung baka. May utos si Pablo, huwag mong busalan ng baka pagka gumigiik, hindi ba? So, ano nangyari ngayon? Ang ating Panginoong Kristo ay nanduro na sa langit, ang trabaho ng fivefold ministry for the perfecting of the saints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7 iglesia ng kapanahonan ito, 7 church ages. Diyan po kinukuha ang nobya ng ating Panginoon Kristo. Ephesians, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia. At sa ating panahon ng Laodicean Church, kinukuha ng Diyos ang kanyang nobya. Through the fivefold ministry, sila ang nagsasakdal. Ano ang mangyayari dito sa huling ito? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Puntahan natin ang 1 Thessalonians 4:16.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. Bababa ang Panginoon mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay ang unang mga bubuhay na maguli. Sino ngayon, ang tanong ko sa inyo, sinong unang nangamatay kay Kristo? The first martyr Christian is none other than but Stephen sa Acts chapter 7, nang ito'y batuhin hanggang mamatay. Sila po ang unang bubuhayin maguli. Kasama dyan sina Pablo, sina Peter, bubuhayin sila. Sila ang sasalubong sa atin kapag kinuha tayo ng Panginoon. Sasalubong saan? Sa alapaap. Mauuna sila eh. Verse 17, then, which we are alive, tayo yon, and remain, that shall be caught up together with them in the clouds. Yan yung rapture, yung caught up. Ano mangyayari? To meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Kung magkakayoy tayong nangabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kailan mangyayari? Dito sa ating huling panahon na tinatawag na first, itong Laodicean Church, 4:16. At malapit na yan. So kailangan nating maghanda. Kung wala kang damit pa, damit pang kasal, siguraduhin mo bago dumating ang Panginoon si Kristo. Dahil ang iglesia ay ihaharap without wrinkle, without spot, without blemish, but a glorious church. According sa Ephesians 5:26, washing by the water of the word. And 27, isang maluwalhating iglesia. Yan po ang trabaho ng fivefold ministry. Ngayon, marumi ang katawan mo, kailangan kang brasin at masakit yun. Marumi ka eh. Pero kung ikaw ay babad na babad sa tubig, walang iba kundi sa salita ng Panginoon, kusang matatanggal ang iyong libag. At hindi na kailangan ng steel bra sa'yo, labakara na lamang. Alam niyo labakara? Face towel. Kusang matatanggal yun. Pero kung hindi ka babad sa salita ng Panginoon, medyo masasaktan ka talaga pag inaalis ang dumi sa katawan mo. Kaya yung taong mga ganun, matitiso rin yun. Parang halimbawa yung cactus na nakatanim sa disyerto, pag hinawakan mo yun, matitinik yun, nakakasugat yun. Pero yung cactus na nakatanim sa tabi ng tubig, sa tabi ng ilog, malalambot lang yun. Bakit? Sagana sa tubig yun. Ganyan ang buhay nating Kristiyano. Kaya madaling matisod yung kunti ang tubig eh. Mga kakatinik. Ano yan? Ganyan po ang buhay ng Kristiyano. So, ano sabi riyan? That we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall be ever with the Lord. So yan po ang gagawin ng Panginoon. Pero bago mangyari yan, merong daraanan tayong squeezing time. Persecution. Kaya nagbigay ng babala si Pablo, nagbigay siya ng admonition. At sabi niya sa 1 Thessalonians 4:18, comfort, wherefore comfort one another with these words. Mag-aliwan kayo. Saan? Sa isa't isa. Ano ang pang-aliw nyo? Ang salita ng Diyos. Kapag nanghina yung kapatid mo, aliwin mo ng salita ng Diyos. Talagang ganyan niya. Alam mo yung sister na yan, ganito talaga yan. Huwag ganon. Hindi naaaliw yun. Lalo lang namumroblema yun. Ngayon, ano ang mangyayari sa atin pag kinote up na tayo? Pag dumating na yung panahon na yan, itong panahon na ito, sa huling panahon, ito yung ating kalagayan. Sa 1 Corinthians, chapter 15. Okay, parang 15:51, behold, I show you a mystery. Hiwaga pala ito. We shall not all be asleep. Di tayong lahat ay mamamatay. But we shall all be changed. Babaguhin tayo.
Hindi lahat mga tutulog, hindi ka mamamatay. Sa isang sandali, in a moment, in a twinkling of an eye, in the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and it shall be changed. Di ba, binanggit natin kanina, yung may trump doon, trump of God, that in the last trump, in the twinkling of an eye, mga kapatid, babaguhin yung iyong katawang hukluban. Yung iyong abs na hindi sa tiyan, kundi sa noo, magiging maganda ka na. Di ka na amoy lupa. Babalik ka sa kabataan. Sa age ng kabataan, huwag ka na magprotesta. Sasabihin ni sister na ayaw ko nung kabataan ko, sobrang taba ko nun. Wala ka ng kasiraan, babaguhin ka ng Panginoon. Mga kapatid, in a twinkling of an eye. Pero hindi yan katulad ng unawa natin, nung tayo nasa denominasyon. Habang nagpipreach yung pastor, biglang na-disappear ang kanyang miyembro kasi hindi nagtatalakay ng mga prophetic. Kaya naiwanan siya. Hindi po, dahil mayroong tatlong proseso. Shout, voice, and the last trump. Trump of God. Tatlong proseso po yan. Saka natin i-discuss yan. So babaguhin, itong katawang ito, papalitan ng isang katawang walang kasiraan. Bibihisan ka ngayon. And verse 53, ano ang sabi riyan? For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Papalitan na, bibihisan na ng walang kamatayan. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass in saying that is written, death is swallowed up in victory. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya sabi ni Pablo, tibo, saan naroon ang tibo mo, kamatayan? Where is your sting, O death? Where is your sting? Sabi ng apostol na si Pablo. At kung tayo ay patay na sa sanlibutan ito, where is your sting? Tayo ay buhay na tayo kay Kristo. Hindi na tayo kayang ihiwalay kay Kristo. Kahit ang perils, kahit ang persecution, kahirapan, we are more than conquerors. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 31 up to 35. Ang sabi riyan, if God be with us, who can be against us? So mararapture na tayo, mga kapatid. Pagkatapos ng rapture na ito, 1 Thessalonians 51 to 53, papasok na ngayon ang tinatawag na Jacob's trouble. Jeremiah. Okay. Jeremiah 30 verse 7. Pakilagay. Yan ay kaganapang hindi pa nangyari at hindi na mangyayari pa. Ay, sapagkat ang araw na yaon ay dakila, na ano pat walang gaya na yaon. Siya ng panahon ng kabagabagan ng Jacob. Ngunit sila ay maliligtas doon. Doon lang maliligtas ang Israel. Jacob's trouble, grabe po yung karanasan na yan. At kung ayaw nyo pang maniwala, pag naiwan kayo, doon nyo mapatutunayan. Dahil sobrang hirap po yan, mga kapatid. Sa loob ng 7 taon na dakilang kapigatian, ito'y 7 taong kobenante ng Antikristo sa bayang Israel. Daniel chapter 9 verse 27, pakilagay nga. Makinig lang kayo ha, dahil medyo malalim yan. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, pag sinabing 1 week, equivalent po yan ng 7 years. 7 years ang 1 week. Mababasa nyo yan sa aklat ng Genesis, nung nanligaw si Jacob at kay Rachel, di ba? Rachel ba yun? Oo, kay Rachel. At nanligaw siya, 7 taon yung paliligaw niya. Tapos nung gabi na, tapos na yung kanyang 7 taong pamamanhikan, sige, nagkaroon ng kasiyahan, pumasok na siya roon sa tent, wala namang fluorescent,
Pero pagising niya, hindi naman si Rachel, it was Leah. Sabi niya, Laban, dinaya mo ako. Sabi niya, hindi kita dinaya. Hindi lamang customary dito sa amin na ibigay agad ang bunso, kailangan yung panganay muna. So kung talagang mahal mo yung bunsong si Rachel, another, sabi niya, fulfill her week, another 7 years ulit. Kaya nanligaw si Jacob, bago niya mapangasawa si Rachel, is 14 years. Makinig kayong mga kababaihan ha, kayong mga kadalagahan ha, baka naman 14 seconds lang, sinagot na ninyo. Samantalang yun, 14 years, alam nyo ba kung ilang taon bago niya nakuha talaga? 20 years. Kasi nag-alaga pa siya ng hayop sa loob ng 6 na taon. So 20 years niya bago nakuha niya yung kanyang pinakamamahal na si Rachel. Yun ang buhay ni Jacob. Tayo, naliligaw din tayo kay Kristo. Gusto nyo bukas agad? Maraming sakripisyo yan, mga kapatid. Kasi kinikilala na tayo ng gusto ni Kristo. Yung mga babae, bago ninyo sagutin yung mga lalaking nanliligaw sa inyo, kilalanin nyo muna ng gusto. Una, 2 linggo. Hindi nyo, kahit nga buwan sinasabi nga nila nung una, pag kayo'y mag-asawa na at kayo'y nasa isang bubong na, doon na papasok ang period of adjustment. Doon mo makikilala talaga yung asawa mo. Kung gaano katahimik yan sa ngayon. Pagdating doon na mag-asawa na kayo, rumiripik ang bunganga niyan. Dahil pag kayo ay mag-asawa na, ang kinakain niyo sibuyas at bawang na lang. Tingnan natin kung wala pang flying saucer sa inyong sambahayan. Doon na magkakasubukan. At marami na hindi naman talaga totoong, kahit sinasabing Kristiyano sila, pagdating ng persecution, trials ng kanilang buhay, kahirapan, maghiwalay na lang tayo, malas kang kasama sa buhay. Yan ang nangyayari. Kaya, ipinakikita rito kung gaano katagal ang panliligaw, maging sa espiritual, mga kapatid, para lubos nating makilala si Kristo. Hindi ba sinasabi ko lagi, huwag niyo tingnan yung katabi niyo. Pag tinignan mo si pastor, matitisod ka. Tinignan mo anak ni pastor, matitisod ka. Asawa ni pastor, matitisod ka. Kapatiran, miyembro ni pastor, matitisod ka. Ano ang sabi ng Biblia? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Nakatingin naman po ako kay Kristo. Sino ba talaga si Kristo? Si Kristo ang salita ng Diyos. Kaya ang titingnan mo yung Biblia na ganito ang ugali ng kapatid ko, mamahalin pa rin kita kasi ang sabi ng Biblia, kahit kaaway, kailangan kong mahalin. Amen. Mga kapatid, pinagtsatsagaan ko na nga lang si Sister Susan, no? Kasi pinagtsatsagaan din niya ako. Di ba? So, magtsagaan tayo, magtiisan tayo. Titingnan ninyo, pag narinig ninyo sa Biblia na looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, magtanong naman kayo, ang tagal ko nang sinasabi, Pastor, hindi tinitingnan niya namin yung krus Hindi yung krus. Dahil nung sila po ay nanduro na sa lupang pangako, mga kapatid, babalik sila, pag nagkasala sila, titingin ulit doon sa krus. Ang sabi ng Diyos, Joshua, gibain mo na yung krus na yon. Winasak ni Joshua yung brazen serpent at pinangalan ng Nihustan. Ang titingnan ninyo ay ang salita ng Diyos. Kapag may nakita kayong kahinaan ng kapatid, tingnan ninyo ang salita ng Panginoon. I-apply nyo ang Matthew chapter 5. Mapalad ang mapagpakumbaba, mapalad ang may maamong puso. Yan ang titingnan ninyo. Si Kristo ang salita ng Panginoon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Huwag niyong gagamiting panghatol si Kristo ang salita ng Panginoon. Dahil hindi nalugod. Sa Genesis chapter 49, ano sabi ni Jacob sa kanyang anak? Ikaw, Reuben, na panganay na siyang kong kalakasan, hindi ka magtataglay ng kasakdalan sa anumang kaparaanan. At ikaw, Judah, at ikaw, yung sumunod. Ikaw, Simeon, isa kang armas na marahas. Kasi yung salita ng Diyos, ginamit niyang para pumaslang ng tao. Nang na-rape si Dina, mga kapatid,
At gusto ni na Shechem na mapangasawa na lang si Dina, pero sabi niya, teka, hindi nagsasalita si Jacob. Tuso yung kanyang dalawang kapatid. Sabi niya, ganito, hindi kayo pwede mag-asawa sa amin unless na lahat ng lalaki sa inyo kailangan ay magpatuli. So, napilitan silang magpatuli sa pagmamahal nila kay Dina, pero pagkalipas ng 3 araw, hindi na halos bagong tuli eh. Pakaangkaang na lang yung mga lalaki. Dumating sina Simeon, daladalay tabak, pinagpapatay ang walang kalaban-laban. Nagalit ang tatay nila. Dahil ang salita ng Diyos ay ginamit nila para pumatay ng kapwa-tao. Ganon din sa atin, mga kapatid. Huwag nating gamitin ang salita ng Diyos para sirain ang reputasyon ng isang tao. So, and he shall confirm the covenant for many 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. And the middle of the week, sisirain ng tipan. May tipan sila. Masisira yung tipan. Saka ko na lang i-detail yan, mga kapatid. At dito sa final na ito. Kaya nga, pag binasa mo ang Revelation chapter 9, anong nangyari riyan? Papahirapan ng merong magaganap dyan na yung sa 5th trumpet. Puntahan nyo ang chapter 9. Revelation chapter 9. Ang tao gustong mamatay. Pero, ayan o, nung umihip ang ikalimang anghel, nakita ang isang bituin na nahulog mula sa langit. Sasabihin ni Brother Chris, Sister Susan, hulog ka ng langit. Ang inihuhulog galing sa langit ay demonyo. At nahulog mula sa langit at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman at binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailan lang ang usok sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking horno, pakitaas. Horno ba? Malaking luto ang bakal. At nagdilim ang araw sa himpapawid dahil sa usok ng hukay. Isipin mo, nang buksan ang Hades, yung impyerno, pagkalag niyan, naglabasan dyan ay puro mga demonic, yung mga mababagsik na demonyo. Mabagsik na yung mga demonyo, pero wala pa yan. May mga mababagsik pang demonyo na nanduroon na nakakulong ngayon. 2 Peter chapter 2 verse 4. Tingnan niya natin kung tama ko. 2 Peter chapter 2 verse 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yon, kundi sila'y ibinilid sa impyerno at kinulong sa hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. May paglalaanan pala itong mga demonyong ito. Nakakulong pa sila ngayon. Unti-unti may nakakahulagpos na. Kaya nakikita mo yung mga tao, kung pumatay, parang baliwala, di ba? So, inihanda sila sa paghuhukom. Jude chapter 1 verse 6. At ang mga anghel na hindi nagsipag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iningatan sila sa tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Kaya pag inalpasan yan, Revelation chapter 9, ang mga tao gustong mamatay, pero hindi sila mamatay-matay. Natatakot sila sa kamatayan. Ibaba mo. Yan, tingnan mo ang pahirap na gagawin sa kanila, 5 buwan yan, pag kumagat sila. Pinagkaluban na huwag patayin ng mga tao, kundi pahirapan ng 5 buwan at ang kanilang pahirap gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa tao. At hahanapin nila, sabi riyan, hahanapin nila ang kamatayan. Hindi, masyado ka nang malayo eh. Verse 7 yun. Verse 6. Sa mga araw na yon, hahanapin ng taong kamatayan at sanuman para hindi nila masusumpungan. At mga nanasang mamatay at ang kamatayan ay tataka sa kanila. Magkakaroon sila ng matinding karamdaman. Parang yung mga zombie na napapanood ninyo. Gusto ko nang mamatay. Pero pag magbigti naman, natatakot naman. Yung mamatay na lang sa karamdaman, pero hindi sila nagkakaroon ng kamatayan. So sobrang hirap yung mararanasan ng mga taong maiwanan dyan. Mga kapatid, gusto mo nang mamatay. Di ba pagka mayroon ka ng matinding karamdaman, mas mabuti pa siguro, kunin na lang ako ng Panginoon, hirap na hirap ako. Pero hindi sila namamatay. Kasi yung Revelation chapter 1, ano nangyari? Revelation chapter 9,
Verse 1 ulit, ibaba mo nga ulit, Iman. Anong nangyari riyan? Merong nahulog na bituin galing sa langit. Oh, ano nangyari? Ibinilig dito sa lupa, pumunta doon sa kalaliman ng lupa. Kinuha niya yung mga demonyo ron na nakakulong. Ang pangalan niyan ay si Apollyon o si Abaddon, pag binaba niyo yan. Bakit nahulog galing sa langit? Revelation chapter 12, verse 7. Puntahan natin. Ano sabi sa Revelation? At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man sa kanilang dako sa langit. At inihagis ang matandang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ng kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Verse 10. At narinig ko, ayan, inihagis dito sa lupa at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit at nagsabi, mamaya na yan. So, nung inihagis dito, nagkaroon ng labanan sa langit, natalo yun yung final war. Pagkatapos na matalo si Lucifer ni Miguel Arcangel, kasama yung mga anghel, wala na sila ron, wala na silang access sa Diyos. Pag binasa niyo, Job chapter 1, chapter 2, akyat panaog si Satanas, asa kagaling Satanas, akyat panaog po ako. Nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Mayaman, kaya naglilingkod sa iyo. Ngayon, sa pagkakataong ito, wala na siyang access. Nandirito na siya sa lupa. Babalingan niya ang mga taong walang tatak ng Diyos. Mga kapatid. At sabi ng verse 10, narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanya nagsusumbong sa harapan sa ating Diyos sa araw at gabi. Accuser of the brethren. Mag-ingat ka, baka ikaw ay accuser ng iyong kapatid. Yan ay espiritu ng demonyo, hindi yan espiritu ng Diyos. Si brother ay ganun rin po, si sister ay ganun po. Yung inaakusahan mo, pag sinabing accuser, pinaparatangan mo ng mali ang iyong kapatid. Accuser of the brethren. Yan ay espiritu ng kaaway. Ikaw naman, sasangay, ganyan nga talaga. Narinig niyo yung pangangaral doon ni Pastor Saldi. Sinang-ayunan pa, di lalo lang nag-recruit pa lang, lalo. So, ingat tayo na tayo ay maging accuser of the brethren, mga kapatid. So, pagkatapos po niyan, nito, maaga pa, no? Okay. Magkakaroon ng little season, 30 days. Ang tawag po dyan is Armageddon. After tapos na ang 70 weeks of Daniel, merong 30 days na matitira. Armageddon po yan. Sa Armageddon na ito, excuse me, 30 days lamang po yan, yung Armageddon na yan. Maiksi yan. Kaya ang sabi ng Biblia, malibang paiksiin ng Diyos, walang lamang makakaligtas. Yan yung Third World War. Kaya huwag kayo matakot na ngayon ay Third World magkakaroon na. Hindi po. Wala na tayo, kahit nga yung Foolish Virgin, wala na sa Armageddon. Mga kapatid, meron bang matitira? Meron. Mga mortal people. Pero grabe yung kanilang karanasan after ng 30 days. Ang totoo, yan po ay 45 days. Kasi merong natitirang 15 days ng separation ng goats at saka sheep. Puntahan natin sa Matthew chapter 27. Matthew chapter 25. Verse 31. Yan. When the Son of Man shall come in His glory, and all His angels with Him, then shall He sit the throne upon of His glory. Pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayay, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Pastor Ambet, kailan siya luluklok? In the millennium. Hindi sa eternal age. Sa millennium siya, kasi yan yung paghahari niya sa loob ng 1,000 taon. Ang ibig sabihin ng millennium, 1,000 years. Doon siya maghahari. Kailangan maunawaan natin, mga kapatid. Kasi may mga
quotation din ang propeta, may quotation ang propeta na binabanggit niya na doon sa eternal age. Pero tingnan natin ang scripture kasi sinabi rin ng propeta, kung wala sa scripture, wag niyong paniwalaan. Ang absolute natin ay ang scripture. Ang sinabi ng scripture, when the Son of Man, which is our Lord Jesus Christ, shall come in His glory, and all His holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Ang kalagayan natin ay mga anghel na rin tayo dyan. Glorified body tayo riyan, mga kapatid. Maghahari siya in the millennium, and before Him, verse 31, shall gathered all nations, titipunin daw niya lahat. Pakita siya, and shall separate them from one another as the shepherd divided his sheep from the goats. Paghihiwalay-hiwalayin niya ngayon yung tupa at saka yung kambing. And he shall sit the sheep on the right hand, but the goats on the left. Sino ba yung mga sheep? Sila po yung mga righteous man. Pero may binanggit din kasi ang Biblia na tayo ay mga sheep, mga tupa tayo, di ba? Tupa tayo at ang Panginoong Jesucristo ang shepherd. Alam mo, ang tupa, ang ganda niyang pagmasdan kapag malago ang balahibo, di ba? Ang ganda-ganda niya. Pero hindi ganun ang katangian ng tupa. Ang tupa, yung shepherd niya, yung pastor, ang pakinabang doon sa tupa, inaalis niya yung balahibo ng tupa. Tatanggalin niya yung balahibo ng tupa. Bakit? Sa gabal yun doon sa tupa. Maganda nga siyang tingnan, ang bagal naman niyang kumilos. Kaya ang ginagawa namin, inaalis namin yung balahibo ninyo, yung luma niyong pagkatao. Pero masakit yun para sa tupa. Pero ang tunay na tupa, habang siya ay inaalisan, ginugupitan, ganun ang trabaho ni Jacob. Tinatanggalan niya ng balahibo yung tupa ng kanyang biyanan na si Laban. Ang mga tupang ito hindi nagrereklamo. Kaya sa panahong ito, mayroong magaganap na separation. Alam ni Kristo kung sino ang tupa at alam niya kung sino yung kambing. Matigas ang ulo ng kambing, nature niya yan. Hinihila yan, pumapalag pa. Kaya hindi yan magupitan. Hindi kagaya ng tupa, nagugupitan. Kaya yung tupa inilalagay doon sa kanyang kanan. Pero sabi riyan, in the goats on the left, yung kambing ay nandoon sa na verse 33, di ba? Verse 30, tama, 33. Yung kambing ay nasa kaliwa. Mga kapatid, in verse 34, then shall the king, si Kristo yan, say unto them on his right hand, come ye blessed of my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Manahin niyo ang kaharian, sapagkat na ako'y, for I was an hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and He gave me drink. I was a stranger, and He took me in. And naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Then shall the righteous answer Him. Ito yung mga matuwid, righteous, saying, Lord, when saw we thee a hungered and feed thee, or thirsty, and gave thee drink? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, when saw we thee a stranger, and took me in, or naked, or clothed thee? And when we saw thee sick, or in prison, came unto thee? And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa verse 40, mga kapatid, ang sabi niya, verily say unto you, kung ano katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang ginawa sa isa dito sa aking kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, sa akin mo yan ginawa. Sino po yung mga yan? Sila po ang nagligtas, sila ang tumulong sa panahon ng persecution para sa 144,000 at sa mga foolish virgin. Kasama na yun. Tinutulungan sila dahil hinahabol ng Antikristo ang mga foolish virgin, ang mga 144,000 at ang foolish virgin. Nililigtas sila. At hindi po yaman, hindi po yan, mga kapatid, buhay na walang hanggan. Yan ay reward sa kanilang pagpasok
Sila ang magpaparami in the age of regeneration. Sila ang magpaparami dito po sa millennium. Ang buhay ng bata, bago sila mamatay, ay 100 years. Si Kristo ang maghahari with the rod of iron. Panghampas na bakal. May pasaway? Yes. Dahil yung mga tao na yan ay may serpentine nature pa rin. For 1,000 years na paghahari, ano mangyayari sa mga goats? Mamamatay sila. Mga kapatid, mamamatay ang mga yan. Okay. Kaya nga, tingnan po ninyo. Sabi riyan, at the age of regeneration, sa Matthew chapter 25, nagtanong yung kanyang mga disipulo, hindi nyo ba nalalaman na sa pagbabagong lahi, uupo kayong kasama ni Kristo at the age of regeneration? So when the Son of Man shall come in His glory, so dito po yan. Ngayon, sa loob ng 1,000 taon, sa Revelation chapter 20, pawawalan, dito sa loob ng 1,000 taon, nakagapos po ang demonyo. Paano mo igagapos ang demonyo? Espiritu yan. Wala siyang kapangyarihan. Bakit? Una, papapahingan sa loob ng 1,000 taon ng mundong ito. Magpapahinga ang lupa. Mga kapatid, papahingahin ang lupa. At ito ay, grabe ang technology rito, pero wala ng pollution. Sa loob ng 1,000 taon, patuloy na nagpaparami ang mga tao. Sino yan? Yung mga righteous yan. Ang tanong, meron bang Israel? Meron. Revelation chapter 12. Ang tawag dyan is remnant. Sa Tagalog, ano yung remnant? Ritaso. Konti lang yan. Kasi, para mayayos natin, merong tinatawag na Jewish bride. Jewish bride. Sino ang mga Jewish bride? Yung Matthew chapter 27, verse 51 to 53. Yung na-quote up, may Jewish bride doon. Sino yon? Sina Abraham, sina Isaac, yung mga propeta. Sila ay mga Jewish bride. Mga kapatid, ang totoo, ang asawa talaga natin, ang ating Panginoon Diyos. Ano ang sabi ng Hosea chapter 2? Kayo ay asawa ko sa katuwiran at kabanalan. Mga kapatid. What's representing Christ? Ngayon, sa loob ng iglesia, sino yung asawa? Yung pastor by spiritual. Kaya, binabanggit ko lagi sa inyo, mga kapatid, kung sino yung pastor doon, binanggit ko rin. Yung pastor ninyo, doon kayo hingi ng payo sa pastor nyo. Bakit? Yun yung asawa mo spiritual eh. Ano kaya kung si Sister Janet ay sa ibang lalaki na hingi ng payo at hindi kay Pastor Ambet? Maganda ba yun? Hindi maganda yun. Si Sister Rinalyn ay may problema pero hindi siya humingi ng payo sa kanyang asawang si Brother Alan. Hihingi siya ng payo halimbawa sa iba. Sino ang sinisira ang puri mo? Yung asawa mong lalaki. Ganon din tayo. Ang asawa natin si Kristo. Kaya kung hihingi ka ng payo, kay Kristo. So sa loob ng church, magpapasakop ka sa iyong asawang lalaki, which is the head of the church. The head of the church is our Lord Jesus Christ. Ang representation yung pastor. So kailangan kang magpasakop doon sa pastor. Or else, pumunta ka na lamang doon. Kaya sabi ko rin sa isang kapatid, ay doon ka pala humihingi ng payo, di doon ka na lamang, para sa gayon, hindi ka nagkakasala. Dahil dito ka umaaten, tapos doon ka humingi ng payo, fornicator ka, spiritual fornicator ka. Pag gano'n. Doon ka masaya, di doon ka na lamang. Dahil ang mag-asawa is become one flesh. Kaya ang ating asawa, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So may Jewish bride, yung Matthew chapter 27, 51 to 53. Ang tanong ko, meron bang Gentile bride dyan? Meron.
Nandiyan sina Ruth, sina Rahab na na-rapture na rin. Sila ay Gentile bride. Pero pagdating ng 1 Thessalonians 4:16 and 1 Corinthians 15:51 to 53, sila naman po ay ang Gentile bride. Tayo yan. Majority, yung unang resurrection, mga kapatid, ay Jewish bride. Minority lamang dyan ang Gentile bride. Ilan lang? Sina Ruth, sina Rahab. Pero pagdating sa second phase of resurrection, sa Matthew 20, sa 1 Thessalonians 4:16 and 1 Corinthians 15:51, mga kapatid, majority ay Gentile bride. Pero meron ba diyang Jewish bride? Yes, dahil nandiyan sina Pablo, nandiyan sina Pedro, sina Mary Magdalene. Mga Hudyo po yung mga yan. Sina Peter at the rest of the apostles at yung mga unang mananampalatayang Hudyo na nakasama na yan. Pero majority rito is Gentile bride. So may servant, ang bride. Sino ang servant ng Jewish bride? No other than but 144,000. Sila ang servant in the millennium. Sino ang servant ng Gentile bride? Walang iba, kundi ang foolish virgin. Na kinulang ng langis sa Matthew chapter 25 na nanghingi. Hindi lighter ang hiningi. Nasaan na yun? Ang hiningi niya ay langis. Yan. Ang mga foolish virgin ang maglilingkod sa bride pagdating doon. So kasama na sila mag-hari in the millennium. Sino ang king? Si Kristo. Sino ang queen? Ang bride. And then yung mga servants, mga kapatid, sabi ng propeta is eunuch, foolish virgin, and then yung Gentile, sa Jewish ay ang 144,000. Ano ang pangangasiwaan natin? The mortal people. Yung sheep, yung righteous. Sila yan. Sino ito? Gentile. Sino yung pangangasiwaan naman ng Jewish bride? The remnant ng Revelation 12. May mga Hudyong buhay na tatawid. Dahil in the millennium, yung 7 feasts of the Lord, mga kapatid, isa na lamang ang matitira dyan. The Feast of the Sukkot, o Sukat, Feast of the Tent, Feast of the Tabernacles. The last, yung ikapito na yan, yan lang ang matitira in the millennium na isi-celebrate. Once a year, lahat ng tao pupunta doon sa Israel. Pag hindi ka pumunta, anong mangyayari sa iyo? Sasalutin ka. Magkakaroon ng salot sa sambahan mo. Hindi uulan. Kasi by the power of the spoken word, yung ating pangangasiwa doon. Kaya tinitrain tayo ritong magsalita. Mga kapatid. So in the millennium, once a year, lahat, kahit sila'y mayaman o anuman, pantay-pantay. Kukuha sila ng mga sanga, dahon ng myrtle tree, gagawa sila ng kubol. Nakita niyo mga kubol na ginagawa? Kahit sa Israel, ginagawa nila yan. 7 days ng celebration nila yan. Aalis ka sa iyong aircon na bahay, sila mga remnant o yung mga taong ito, buhay yan. I-celebrate nila yon. Butas yung kanilang bubungan. Anong gusto ng Panginoon? Dahil dahon lang yun, wala mang kesame yun, natatanong ng mga biton. I-remind sa kanila ng Diyos, isang panahon, Israel, nang kayo ay buhat sa lupain ng Ehipto, pinalakad ko kayo, wala kayong sariling bahay, tumira kayo sa tent. Alalahanin ninyo kung paano ko kayo kinalinga. Kung kayo paano ipinanganak na walang pumutol sa inyong pusod, walang naghugas sa inyo, walang bumalot ng lambing sa inyo, pero inalagaan ko at minahal ko kayo. Alalahanin ninyo yan. At sa inyong paglalakbay, alalahanin ninyo may mga taong tumulong sa inyo. Kaya sa pampitong araw ng celebration ng Feast of Tabernacles, babaha ang lahat ng pagkain, the first fruits, yung harvest nila, dadalhin yun doon at sila ay mag-i-invite. The less fortunate people, yun ang kanilang i-invite. Yung walang-wala, yung walang kakayahanan. May mahirap din doon. Halimbawa, ang pinakamahirap doon, as in walang-wala talaga, si Brother Kingsley, mahirap na mahirap siya. I-invite ko siya. Normally sa atin, pagka nag-invite ka, gusto mo, may pakinabang ding ibabalik yung kuwan.
Hindi ko na nga ma-invite yan si Sister Susan. Wala na nga man lang dinalang regalo. May bit-bit pa pag-uwi. Ayaw kong i-invite yan. Di ba? Ganyan ang concept natin eh. Pero doon, ang gusto ng Diyos, pag nag-invite ka, walang kakayanang magbalik yon. Dahil gusto ng Diyos na ipapakita ko sa inyo, may mga taong nahabag lamang sa inyo, may mga taong tumulong lamang sa inyo. Kaya kayo ay pinagpala. Kaya ibalik din ninyo para sa kanila yan. Yan po ang celebration ng Feast of Tabernacles. Nag-i-invite sila. Tayo, sineselebrate din natin ngayon ang spiritual na Feast of Tabernacles. Kaya pagkalipas ng 1,000 taon, magkakaroon ng tinatawag na Gog and Magog. Ikukuditan nila ang Panginoon. Aalpasan na yung kaaway. So pag-alpas ng kaaway, lilipulisin ng Diyos by fire. And then, Great White Throne Judgment. Mga kapatid, pagkatapos ng Great White Throne Judgment, hindi totoo yon na yung namatay, napasaway. O, halimbawa, namatay yung anak ni Sister Susan, pasaway. Tapos na yun, napasaway yun. Lord, alalahanin mo po, naglingkod naman ako. Ipinamamani ko po ang 2 kong anak na babaeng pasaway. Maliligtas. Wala yun doon. Dahil ang sabi ng Biblia, pagkatapos mamatay ang tao, ano ang kasunod? Paghatol. Walang kinalaman sa mabuti mong ginawa. Kung ikaw ay ligtas at yung anak mo hindi ligtas, hindi mo pwedeng ipamagitan yun. Ngayon mo ipamagitan sa Diyos habang nabubuhay. Amen. Mga kapatid, di kung ganun din, hayaan ko na lang yung mga anak ko. Katulad ni Iman. Kaya nga, yung impyerno, pagdating naman dun, may ipamamagitan ko naman pala sa Panginoon. Hindi yung tamang aral. Maling-mali yun, mga kapatid. Kaya, sa inyong pinapakinggan, susukatin kayo ng Panginoon. Kailangan, he that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ang may pakinig ay pakinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Yan tayo nga natin, sinasana yan sa pakikinig. Mga kapatid, kaya yung mga magagaling gumitara sa instrumento, ang tawag dyan, mauwido, matatalas ang tainga niyan. At kapag bingi, ang hirap mong turuan ng instrumento, bingi yon. Yan ang isang katangian ng serpente, bingi. Bingi na, bulag pa, duling. Alam mo ba yung ahas? Kapag hindi ka gumalaw, hindi ka niyan tutuklawin. Ayon lamang sa galaw mo, yung sinasayaw doon na tinutugtugan ng Indian yung ahas, hindi dahil doon sa sounds, bingi yun. Yan ang katangian ng ahas, bingi. Gumagalaw yung tumutugtog ng trompa at gumagaya yung ahas. Kaya minsan, ang hirap mo sira ng salita ng Panginoon, bingi ka eh. Ganyan po yan mga kapatid. And then, papasok na ngayon ang eternal age. Anong mangyayari sa eternal age? Anong mangyayari sa mortal people na reward na makapasok sa eternal age? Babalik ngayon. Dahil magkakaroon ng matinding lindol yan eh. Revelation chapter 6 verse 12, yung mga nandoon sa ilalim ng lupa na mga seed na after the flood ay hindi na sumibol, ibabalik ng Diyos. At bawat pitas nila ng bunga, yan ang magpoprolong ng buhay nila into immortality. Pag sinabing immortality, everlasting. Yung mga mortal people, magkakaroon ng immortal life dahil sa pagkain na kinakain nila. Kaya doon sa Revelation chapter 22, merong puno ron na namumunga ng 12 puno sa bawat buwan for the healing of the nations. Yan ang nagbibigay ng mahabang buhay sa kanila, eternal life. Pero tayo, sabi ng Panginoon, malibang kanin nyo ang aking laman at inimin niya aking dugo, wala kayong bahagi sa akin. Si Kristo yung ating pagkain. Siya yung tree of life na nireject ng ating mga magulang before the fall. Ngayon, pag kinain mo na si Kristo, you have eternal life. Amen. Yan po yan. Pag sinabi mong kinain, ipinamumuhay na mo na si Kristo. Magkakaroon ka ngayon ng buhay na walang hanggan. Sila literal na prutas, mga kapatid, ano mangyayari sa kanila? Ay, ano mangyayari nga pala rito? 1 Corinthians chapter 15:24. Pagkatapos niya na, pagkatapos. Ito, babangga sa unawa ninyo ito. Kung magkakayo'y darating ang wakas, pagka ibinigay na niya, ni Kristo, ang alin? Ang kaharian ng Diyos,
sa makatuwid bagay sa Ama. Ibabalik ni Kristo sa Ama ang kaharian. Pagkalilipulin niya ang lahat ng paghahari. Yung four empire na yun, wala yun. Ang pinakamatagal na empire na nanatili sa mundong ito ay ang imperyo ni Genghis Khan, ang Mongolian Empire. Ba't matagal? Hindi dahil Mongoloid, hindi. Magaling si Genghis Khan. May mga tauhan siya, tatakutin yung maliliit na tribo. Ayon sa propesiya, kailangan mong magpasakop dito. Kung hindi, may mangyayaring masama sa iyo. Ganyan din sa spiritual na kalagayan. Pag hindi ka sumunod, Pastor Ambit, sa akin, nakita ko sa aking pangatain, ganito ang mangyayari sa iyo. Ikaw naman, takot na takot ka naman. Yan ang espiritu ni Genghis Khan. Ganon siya kagaling. Pinag-aralan ko rin kung gaano manakop sila. Sina Attila the Hun, ang gagaling nila. Psychological warfare ang gamit nila, Pastor. Kaya ang hindi lang talaga nila nagawang lipulin kagad, nahirapan sila. Yung Spartacus na pinangunuan ni Leonidas the Spartan, grabe yun. 300 lang na sundalo yun, pero talagang hinubog sa digmaan yun. Pero the rest, ang gagaling kung paano siya nasakop. At napag-aaralan, yung spirit na yan, tumatawid, unconsciously tumatawid sa loob ng iglesia. Kapag ang inyong pastor ay hindi aware sa mga ganong bagay, nako, papasok yun. Yung ganong uri ng espiritu, mga kapatid. Yung ganong uri ng mga pananakop ng kaaway. So, ano mangyayari dyan? Kung magkagayoy darating ang wakas, lilipulin ni Kristo ang lahat ng kapamahalan at kapangyarihan. Di ba yung Daniel chapter 2, yung great image, ano nangyari ron? Tumayo yung great image, natakot si Nebuchadnezzar, ipinaliwanag ni Daniel kung anong kahulugan yan. Thou art gold, sabi ni Daniel, ikaw yung ginto, yung Babylonian Empire. And then papalit sa iyo, yung breast ay silver, and then bronze, and then bakal at lupa. Sabi riyan, may malaking batong tumama. Pagtama ng bato, nag-crumpled hanggang malaking bundok. Ano yung bato na yan? Ano yung mountain na yan? Isaiah chapter 2 verse 2. That is the government of our Lord Jesus Christ. In the millennium yan. At mangyayari sa huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok. Ano yung bundok? That's a government. Ahead ang kaharian ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid. Si Kristo maghahari in the millennium. Pagkatapos ng millennium, balikan mo ulit ang 1 Corinthians 15 para matapos na ako. 24 and 25. 1 Corinthians 15, 24. 25. Sapagkat kinakailangan siya ay maghari, si Kristo ay maghahari sa millennium, hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang lahat niyang kaaway. Ibig sabihin, subdued kay Kristo lahat ng kaaway. Hari siya eh. At ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Dahil pagkatapos ng millennium, bago pumasok ang eternal age, wala na pong kamatayan. Pinasakop na kay Kristo ang kamatayan. Tinalo na niya even death. Verse 27. Ano sabi riyan? Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa. Under subjection ni Kristo ang lahat sa kanyang autoridad. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Hindi kasama na pasusukuin ni Kristo ang kanyang Ama. Yan ang sinasabi riyan, itinangi nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya. Parang ganito, ang type in shadow niyan, si Joseph, ibinigay ang lahat ng kapamahalaan kay Joseph. Pag narinig nyo na si Joseph dumarating, tutunog ang trompeta, lahat kayo ay luluhod ang inyong tuhod kay Joseph, unless yung haring Paraon. Nakuha niyo yung type? Si Kristo, papasakop niya lahat, hindi lang ang Ama. And then there's verse 28, ano mangyari? Sa 28. At kung ang lahat ng bagay ay mapasuko na sa Kanya, lahat, kung magkagayon, ang anak rin, si Kristo rin pala, ay pasusukuin naman ng nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. Susuko rin siya sa Ama. Isosurrender niya, ibibigay lahat sa Diyos.
Yung redemption story, lahat ng tinubos ni Kristo, kasama ang lupang ito, kasama ang earth na ito. Ibabalik ni Kristo sa lahat at sasabihin niya, Ama, tapos na po. Naibalik ko na po lahat. Dahil ang commission ng Diyos, ang tao maghahari sa mundong ito. Nabigo siya dan. Napangasiwaan ng mundong ito. Napunta sa pamamahala sa kaaway. Kinuha ni Kristo, pati tayo itinubos, isi-surrender tayo lahat ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang Ama. Ito na po, Panginoon, pati kamatayan, ini-endorse ko na po sa inyo. Upang ang Diyos ang maging lahat sa lahat. So, ano mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo? Romans chapter 8, verse 29. Parang ang hirap tanggapin, Pagdating sa circulation ng end time, hindi yan binabasa yung mga talatang yan. Anong kalagayan ni Kristo? Sapagkat siya ang mga una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kaya sa Ephesians chapter 1 verse 4, tinawag tayo, we are called by holy, hindi happy. We are tinawag tayo sa kabanalan. Pagkapili, sabi riyan, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinalaga sa libutan, upang tayo maging banal at walang dugi sa harapan niya sa pag-ibig. Tinawag tayo sa kabanalan. Kaya tayo, ginagawa ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hinuhulma tayo sa imahe at larawan ng Panginoon. Ibinabalik yung original nating kalagayan. Pag lahat ng tao napasakop, maging ang earth, kasi ang earth tumihingi rin ng kaligtasan. Romans chapter 8 verse 22, babalik sa original na kalagayan ng earth, dahil ang earth ngayon, yung kanyang perpendicular axis na katagilid po yan. Dapat sana 360 days lamang ang orbit niyan. A year sa araw, pero naging 365 in 1/4. Because after the flood, nagbago ang perpendicular axis. Tumagilid. Kaya ang mangyayari niyan, sa Revelation chapter 6 verse 12, magkakaroon ng matinding lindol. At sabi ni Isaiah, nakita ko, nagwawabol yung earth, parang taong lasing. Para babalik yung perpendicular axis. Kaya sa buhay natin, mayroong matinding lindol na gagawin ng Diyos para ikaw lamang ay maibalik muli sa kanyang original na kalagayan. Ina-allowed ng Diyos ang pagliglig sa iyo, ina-allow ng Diyos ang pagliglig doon sa loob ng iglesia para manumbalik sa original. Kaya sinugo ang propeta sa ating huling panahon. Yan ay pangako ng Diyos dahil ang iglesia na tiniman ng maling bini, nawala sa forma, ano sabi ng pangako ng Diyos? I will restore the years that the cankerworm eaten. Ibabalik tayo sa original na kalagayan. Yan ang pangako. I will send you, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great dreadful day of the Lord. Yan ang trabaho ng propeta. Ibabalik tayo sa original na aral ng mga apostol. Kaya, hindi lamang image and likeness of God ibinabalik sa atin, mga kapatid, ibinabalik din sa atin ang correct interpretation of the Word of God. Tamang pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Ngayon, kung hindi pa naintindihan ng iba, tuloy lamang ang fellowship until we all come in the unity of the faith. So magiging, ano sabi lang? Roman 8:29, ano ang kalagayan daw natin? Linawin natin ang scripture. Sapagkat siya ang mga nakilala niyong una, noon ka pa kilala ka nun ng Diyos. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng kanyang anak, si Kristo, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. So si Kristo pala, magiging panganay nating kapatid. Saan? Sa eternal age. Upang ang Diyos ang maging lahat sa lahat. So, pwede mong utusan si Kristo, oy, panganay, halika, kunin mo ito. No, si Kristo pa rin ang representation ng Diyos at hindi magbabago ang ating pagtingin kay Kristo na siya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay? Balik ko na. Tapos sa ating Sunday School, bago ako mag-preach ulit, mag-awitan muna ulit tayo. Pakibaba na lang ito. Pastor Ambit?